You finally had your rest. Kamusta ang pakiramdam? May masakit ba? She flashed me a genuine smile. Masakit ang tiyan ko. Mahinang sagot ko dito. Oh, don't worry, mommy. It's normal. You delivered the baby through the cesarean section. Napahinto ako sa sinabi ng doktor. Mabilis kong inilipat sa kanyang mga mata ko. Cesarean? Nasaan ang anak ko, Dok? Kaya pala wala akong maalalang mga bagay. Kaya pala wala akong maramdamang sakit sa pagkababae ko. Buong akala ko'y nakalimutan ko lang ang mga pangyayari. You take a rest first, Mommy. Kakagising mo lang, and it's not advisable to bring you to the NICU for your visit. Nasa NICU? Yes, the premature babies were immediately brought to the NICU after the delivery. Of course, I am not born yesterday. Ang gusto ko lang malaman ay bakit. Bakit sa NICU siya nilagay? Sobrang hina ba ng anak ko? Kung ganoon man gusto ko siyang makita. Tila nabasa ng doktor ang iniisip ko kaya marahan itong ngumiti. Normal lang sa isang inang mag-alala sa kanyang anak. Pero mommy, in your case, you need to take some rest before we could bring you to your baby. I'm afraid baka mabinat ka. Bakit doon din na lang anak ko? I can't hold it. Alam kong masasaktan lang ako kapag narinig ko ang sagot nito. Pero gusto ko lang talagang malaman ang kondisyon ng anak ko. Mommy, frankly speaking, your babies are currently in critical condition. But again, don't worry. Alam nating pareho silang malakas. Babies? Sila? Babies? Saglit na naningkit ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Yes, I believe I used the right terminology, right? You gave birth to 2 babies, so obviously they are twins. Masayang sambit ng doktor. Twins? Unconsciously, a smile formed on my lips. Ma'am? Tila ba'y biglang nagdilim ang paningin ko at pagdilat ko ng mga mata ko'y bumungad sa akin ang mukha ni Therese. Mabilis kong inayos ang pag-upo ko at natatarantang inayos ang suot kong pencil skirt na tumataas na pala sa aking mga hita dahil sa lalim ng pagtulog ko. I'm sorry, Therese. Nakatulog ako. I apologized. Ngumiti lamang ito sa akin at bahagyang tumango. It's okay, ma'am. I understand. By the way, I'm here to inform you that the show will start. Saglit nitong tiningnan ang kanyang suot na relo. 30 minutes from now, ma'am, and your presence is needed there for the rehearsal. She politely said as she grasps the cardboard she's holding. Napatango na lang ako sa sinabi nito. Yeah, I almost forgot. Kulang kasi ang tulog ko kagabi dahil gusto ko nang makabanding ang mga anak ko. Kaya 4 na oras lang akong natulog dahil na rin sa pagre-review ko sa mga impormasyong nakuha ko. 3:00 ay kailangan ko nang gumising para sa trabaho. Kaya hindi na naman ako naabutan ng mga anak ko. Sure thing, Reese. Just a few minutes and I'll have a quick retouch. Okay, ma'am. I'll go ahead. Pagkatapos niya yung sabihin ay tumalikod na ito sa akin at nagsimula nang maglakad paalis sa silid na ito. Kaya ngayon ay naiwan na akong mag-isa. Madiin kong ipinagdikit ang mga labi ko at pabagsak na umupo sa swivel chair ng desk ko. Tiningnan ko ang sticky notes at binasa doon ang mga nakaschedule na oras sa akin. 5:00 a.m. Live. Napabuntong hininga ako. My co-anchors will be meeting some business tycoons today. They both came from the other countries at sa pagkakaalam ko ay magkapatid ang dalawang ito. At meron silang entertainment company na sila mismong dalawang namuno. Ibinalik ko na sa ibabaw ng mesa ang bagay na yun at sumandal na sa sandalan ng silya. Napapanaginipan ko na naman ang mga pangyayaring yun. Ang mga panahon kung kailan nawalan ako ng tiwala sa kanya. Scratch that. Natakot na ako magtiwala ulit. Dahil sa tiwala at pagmamahal kong yun sa kanya, ay kamuntikan nang mawala sa akin ang mga anak ko. The worst thing is, they are the ones who suffered a lot. Sila mismong nagdusa sa mga kahayupang ginawa ng kanilang sariling ama. After all the pain, napalitan ng pagmamahal kong mayroon para sa kanya ng puot, galit at pagkadisgusto. 5 years had passed. Pagkatapos nun ay wala na akong naging balita sa kanya. Nakakatawa lang isipin na sa unang taon ng kaarawan ng mga anak ko ay hinihintay ko siya. Oo, hinintay ko siya. Nagbabaka sakaling babalik siya at ihingi ng tawad sa akin. Lalong-lalo na sa mga anak namin, na minsan niya nang tinalikuran.
Naalala ko pa noong mga araw na minsan niyang sinabi sa akin na wag kong kapalan ng mukha kung magpakita sa kanya at humingi ng pantustos ko para sa mga anak namin kung sakali mang hindi ko na ito kayang buhayin. Well, surprise! I made it! Nakaya ko silang buhayin ng 5 taon without the help of their bastard father. At kung dumating man ang araw na bigla siyang susulpot at hahanapin ang mga anak ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Siguro ay tatawanan ko lang ito at paliliguan ng sandamakmak na pera na minsay ipinagpalit niya sa amin. Iniling ko ang aking ulo upang iwaksi ang mga isiping yon na bumabagabag sa aking isipan. Ibinalik ko ang atensyon ko sa computer na nasa harap ko upang sana'y basahin ang ilang impormasyon ng 2 negosyanteng bisita namin ngayon. Pero napahinto rin naman kaagad ako nang makita at mabasa yon. Hindi ko na malayang humigpit na palang pagkakahawak ko sa mouse. Business tycoon Lucas Valiente once admitted that he is already married. Who's this lucky woman? Napatitig lamang ako sa headline na nabasa ko. Maya-maya ay inilipat ko ang paningin ko sa litrato na nasa itaas. I saw him. Again. And by that, my hand automatically moved and immediately clicked the exit button. Mapait akong natawa. Married? Ang malas nga naman ng babaeng pinakasalan niya. Katulad ko, napaniwala niya na naman yun sa kanyang putang inang mga pangako na kailanman hindi niya kayang tuparin. Anong gagawin niya sa babaeng yon? Jojowain? Pakakasalan tapos bubuntisin? Pagkatapos ano? Kapag may nadiskubring hindi maganda sa babaeng yun ay bigla-bigla niya na lang itataboy palayo? Siguro nga ay nakalimutan na nito ang kanyang mga anak. Hindi ko inakala na mas masahol pa pala talaga ang ugali ni Lucas. Hindi katulad ng inaasahan ko. Ang galing niyang umarte. Nakaya niya pa akong paasahin sa loob ng 7 taon naming magkasintahan at 2 taon naming pagiging mag-asawa. Where in fact pinandidirian niya naman pala ako dahil lang sa kahirapan ko. Matagal nang nabura ang kasal namin. Ako mismong sumuko sa kanyang ugali. Gusto kong ilayo ang mga anak ko galing sa kanya. Ayaw kong matulad ang mga anak ko sa kanilang ama na kulang na lang ay halikan at kainin ng mga ginto at perang mayroon siya. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Biyernes, alas 8:10 ng umaga. Kayo ay nanonood ng AGD Balita. Kami ang inyong taga-balita. Ako si Althea Mangubat. Ako si Liam Gonzales. At ako naman si Salvi Manalastas. At ito ang AGD Balita sa ulo ng mga balita. Ilang sandali pa matapos ihayag ni Salvi ang ulo ng mga balita, nagsimula na ulit akong magsalita sa harap ng kamera. With full seriousness and eloquence, I talked. Hindi na ako nag-abala pang tingnan ng backup notes ko dahil habang nag-e-ensayo kanina ay sinaulo ko na ang mga ito. Biyernes ngayon kaya heto't kasama ko sina Liam at Salvi sa programang ito. Lumuwag-luwag na rin ang utak ko dahil nagbalik na ulit si Francis sa morning show nila na nagsisimula tuwing alas 5 ng madaling araw. Nakatulog na rin ako ng maayos kagabi, kaya gano'n na rin kaganda ang gising ko. 20 minutes break, said Paloma, our producer. Tumango naman ako dito at kinuha ang coffee mug na sa gilid ko at uminom. Nakapagkwentuhan kami sa ilang mga katrabaho namin dito. They're all nice here. I've been working here as a news anchor with Liam and Salvi for 3 years. Makalipas ng 20 minuto ay umayos na ulit kami. Ang iba ay nagsibalikan na sa kanilang mga pwesto. Nagbabalik ang AGD Balita. Paunang wika ko. We're now live. We do both live and pre-recorded broadcast. Pero kadalasan talaga ay live. Isa na rin siguro sa mga dahilan dito ay ang rating system para sa mga manonood nitong lokal na istasyon. Probably they will transfer to the other stations that do live broadcasting if that's so. Kaya nga hindi talaga madali ang trabaho kong ito dahil kailangan bawat pagbigkas sa mga salitang ginagamit ay perpekto at may pag-iingat. Or else you'll gain much hate from the televiewers. Hindi kasi basta-basta itong ginagawa namin. Mas mabuti nang harin siguro sa mga pelikula at may cut at pwede pa silang abutin ng ilang take. But ours is different. Isang pagkakamali lang namin ay maaaring husgahan nila kami at pagtawanan. 1 oras lang naman ang programa at pagkatapos nito ay saglit kong ire-review ang mga impormasyon ng bagong kwentong gagawin ko. Tatawagan ko pa ang ilang sources sa listahan ko at pagkatapos ay sisimulan ko ng pagbuo ng matapos ko na ang kwento. Mas matagal na sila Salvi at Liam sa larangan ng pagbabalita, hindi katulad sa akin. 3 taon pa lang akong news anchor. Magwa 8 taon na si Liam, samantalang 7 taon na si Salvi. They're both good.
Natatandaan ko pa noong una ko silang nakatrabaho at baguhan lang ako rito. First time kong maging new reporter that time. So obviously kagagaling ko lang sa pagiging beat reporter. Nahihiya pa ako sa kanila noong mga panahong yon. I used to watch them on the television before. Pero habang dumadaan ng mga araw ay unti-unti nang gumagaan ang loob ko sa kanila. Muli, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Althea Mangubat. I post and smile. Ako si Liam Gonzalez. Sumunod naman si Liam sa akin. At ako si Salvi Manalastas. Nagsasabing trabaho naming ibalita sa inyo ang mga pangyayaring nagaganap sa ating paligid. Hanggang sa muli. Salvi finally ended. Tapos, saglit akong nanatili roon para sa short debriefing. Our short meeting only lasted for 20 minutes and I went back to the newsroom. Habang naglalakad patungo sa newsroom, ay naramdaman ko bigla ang sunod-sunod na pag-vibrate ng cellphone ko sa bulsa ng suot kong slacks. Unconsciously, my lips arc when I read the caller. It's Nanay. I wonder what's the good news. Matapos kong pindutin ang answer button ay itinapat ko agad ang cellphone ko sa aking kaliwang tenga. Hello, Nay. Nakangiting bato ko dito. Mommy! What I heard made me shock. Nawala ang ngiti sa mga labi ko at madiing ipinagdikit ang mga ito habang parehong nakataas ang magkabilang kilay ko. How on earth did I got Nanay's phone? At kailan pa sila natutong gumamit ng keypad? Matthew? I called. Mommy, it's me. My baby answered. How did you? As usual from my son, hindi niya na naman ako pinatapos sa pagsasalita dahil sa sobrang excited nito. I asked Lola to call you, Mom. I unfairly missed you already. Kahit hindi ko nakikita ang anak ko ngayon, naiisip ko naman ang mukha nitong nakanguso. I giggled. Where's your twin? I asked. She's right beside me, Mom. Wait po. Napangiti na lamang ako sa sinabi ng anak ko. He's been a good twin brother to my Felicity. He treated her as a princess. Sinasama niya ang kanyang kambal palagi kung sila lang dalawang maiiwan at pakarang may kailangan nito. My daughter has been suffering from hearing impairment. And that disability affected the development of her speaking skills. Unang napansin namin yun nung unang kaarawan nila ng kambal. Napapansin kong hindi nito pag-iyak at pagiging tahimik. Samantalang ang kambal niya si Matthew ay panay ang iyak na dahil sa sobrang ingay ng paligid. Hindi ko naman ito pinansin at inisip na baka ay ganun lang talaga ang anak ko. Pero noon minsan na kaming dinalaw ng isa sa mga ninang ng anak ko, ay ganoon din ang naging reaksyon niya. Nagulat ito, maging ako'y nagulat din. Binilhan kasi nito ng toys ang mga anak ko dahil sabi nga nila'y naaaliw ang mga bata kapag tumutunog na ang laruan. Hindi nga maitatangging na aliw si Matt. Pero si Feli, parang may sarili siyang mundo at gumagala lang ang mga mata nito sa buong silid na para bang wala itong kahit anong naririnig. Indeed, naiinis lang ako sa sarili ko at talagang hindi ko kaagad yun napansin. Doon na namin ipinunta ang anak ko sa doktor. He told me everything. My daughter's disability and the possible cause. Nagawa ko pa nga makipagtalo dito at sinabing kahit maliit na dumi ay hindi ko hinayaang dumapo rito. Nililinisan ko ang mga anak ko araw-araw. Tapos sasabihin niyang dumilang sa tenga ng anak ko? Sa araw na yun ay bumigat ang damdamin ko sa nasaksihan at mas lalo lamang lumaki ang galit ko sa kanilang ama. Anak ko ang nagdurusa sa mga kahayupang pinaggagawa niya. Sa tuwing iniisip kong katotohanan ng habang buhay na yung dadalhin ng anak ko, napapaiyak na lang ako. Kung pwede lang na ilipat sa akin ang sakit ng anak ko, hindi ako magdadalawang isip na gawin yon. Kakayanin kong dalhin ang kapansanan yon hanggang sa tuluyan na akong malagutan ng hininga. Maging isang normal lang na bata ang anak ko. Napahinto ako sa paglalakad at nanghihinang napasandal sa pader na nasa gilid ko nang marinig kong halinghing ng anak ko sa kabilang linya. My baby. Mom, Princess wants me to greet you for her. My son blurted. At an early age, my son already memorized every hand gesture of sign language, for he would be able to communicate with his twin sister. He also learned how to do the responsibilities as an older twin brother to Felicity. I'm also blessed to have them in my life. They're both my angels. Tell her hello. I love you both. I replied as I forced myself not to tear up. She loves you too daw po, Mommy. And I love you too. I smiled. Oh, mga apo. Kailangan ng ibaba ang tawag at may trabaho pa si mami nyo ha. Tapos na ang 5 minutong pinapromise nyo. Oops! Okay, Lola. Mami, tapos na po ang 5 minutes eh.
Lola wants her phone back. Nanlumong wika ni Matthew sa kabilang linya. Para akong baliw na natatawa doon habang nakikinig sa usapan nilang maglola. Laking pasasalamat ko't nandyan si nanay para suportahan ako sa mga gusto ko. Inaalagaan niyang mga anak ko habang ako ay nasa trabaho. Kung kailangan man itong umalis para mamalengke ay si tatay naman ang papalit dito. Malapit din ang mga anak ko sa mga tiyahin at tiyuhing mga kapatid ko. Namimiss nga nila ang kambal sa tuwing kinukuha ko ang mga ito at pinapatulog sa kondo ko. Maya-maya pa ay nagpaalam na ako sa kanila at nagsimula na ulit na maglakad patungo sa newsroom upang ipagpatuloy ang pananaliksik. Parehong abala ang mga kasamahan ko doon habang humihigop ng kanilang kape. Hindi ko na lamang sila kinausap at umupo na sa silya ng lamesa ko. Kinuha ko ang mga papel na sinulatan ko ng mga impormasyon. Kinuha ko ang telepono sa gilid ko at nagsimula ng tipahin ng mga numerong nakasulat doon para tawagan ang mga kapanayam ko. Nang sa wakas ay sagutin na nito ang tawag ay nagpakilala kaagad ako. Pagkatapos ay nagsimula na akong magtanong patungkol sa mga kinakailangan ko. I spent almost an hour talking to my source. And after that I dialed the second. And then the last. I spent almost 3.5 hours working on my story. And at last, I finished it. Tinipak ko na agad ang nabuo ko ng mga impormasyon sa kaharap kong computer. Pagkatapos ko sa ginagawa ay pabagsak kong isinandalang katawan ko sa sandalan ng upuan at nag-inat. Napaidlip ako habang nakapangalumbaba sa mesa ko. Althea, nagising lang ang buong diwa ko nang marinig ko ang boses ni James na bumubulong sa akin. Nakakakiliti ang bawat pagdampi ng kanyang hininga sa aking tenga. Oh, paungol kong tugon. Sama ka sa amin sa labas, libre ko. Rinig kong sagot nito kasabay ang paghawak ng kamay nito sa aking balikat. Idinilat ko kaagad ang mga mata ko at tumingala. Nakita kong nakangising si James. Teka, anong meron? I chuckled. Nothing. Bawal ba tayong lumabas dito? Saka papauwi na rin kasi sila. Sige na, my treat. Bibong wika nito. Hindi pa ako. Tapos ka na. Huwag ka nang magsinungaling, Althea. Pinanlisikan ko ito ng mga mata. Bakit ba wala akong takas parati sa lalaking to? Sige na, Althea. Maaga rin kasi kami makakauwi ngayon. Saka kailangan din natin mag-relax, no? Di naman dapat parati tayo nandito. Napabaling ako kay Sheena nang magsalita ito. Oo nga naman. They agreed. Napabuntong hininga na lamang ako nang maibalik ko ang paningin ko kay James na malapad na nakangisi. Sa huli, napasama pa rin nila ako. Kung sa bagay, tapos na rin naman talaga ako sa ginagawa ko. Siguro'y kailangan ko ring ipahinga ang sarili ko at tumawa kahit saglit man lang. Nagtungo kami sa pinakamalapit na restaurant sa gusaling pinagtatrabahuhan namin. Pagpasok namin doon ay namangha ako sa ganda ng loob. It's my first time in this restaurant. Hindi rin naman gaano karami mga tao ang nandoon. Maya-maya pa ay may lumapit sa aming waitress at iginiya kami patungo sa lamesang pwede sa 6 na tao. Sumunod naman dito ang isang waiter na may dalang menu at inabot yon isa-isa sa amin. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako komportable sa bawat galaw na ginagawa ko. Para bang may matang nakamasid sa akin na hindi ko naman alam kung sino. Wala naman akong makitang nakatingin sa akin dahil mukhang abala ang mga tao rito sa pag-uusap. Miss Althea? Habang nakatuon ang atensyon ko sa menu na hawak ko, may narinig akong isang babae na tumatawag sa pangalan ko. Itinaas ko ang paningin ko at nakita ko sa katabing table namin. Nagdadalawang isip pa ako kung papansinin ko ba to o hindi. Pero kasi nakatitig lang ito sa akin at nakangiti. Hindi ko naman ito kilala. At baka iba ang tinatawag nito na kapangalan ko lang. Ikaw nga po! Pasimple akong lumingon sa likuran ko at nakita lamang si James sa tabi ko. Dahan-dahan kong inangat ang hintuturo ko at itinapat yun sa sarili ko. Ako ba? Nakakunot ng noong tanong ko rito. Tumango ka agad dito sa akin. Opo, ang ganda niyo po sa personal. Mukha po kayong si Christine Hermosa. Hilaw akong napangiti rito. Diyos ko, bakit ang lakas ng boses niya? Pinagtitinginan tuloy kami ng iba pang mga tao rito. Hinalis ko ang buhok ko sa pagkakaipit sa likuran ng aking tenga upang kahit papaano ay maiwasan kong mga titig ng mga tao. Tama nga po kayo ate, she's more beautiful than any other artist. Palihim kong kinurot ang tagiliran nitong si James. Dahilan upang mapatigil ito sa pagsasalita. Naku, salamat po ate. Pasasalamat ko na lang dito. Ibinalik ko na kaagad ang atensyon ko sa menu dahil sa sobrang hiya. Hindi na lang din ito nagsalita pa dahil sa ginawa ko. I don't know someone would approach me like this.
Hindi naman ako artista para sabihan ng ganon. Saka kung sinabi lang niyang ang galing kong magsalita sa TV, di sana ay mas masaya pa ako. Dagdag self-confidence din yon. Ilang sandali pa'y bumalik na ang waiter kanina at isa-isang kinuhang mga orders namin. Mabuti na lang at nagsibalikan na sa kanilang mga ginagawa ang ibang mga tao rito. Ang iba'y ngumingiti lamang sa akin, kaya ginantihan ko na lamang. Sabi mo kanina, James libre mo. Rinig kong paalala ng kasamahan ko. Oo, naaalala ko. Natatawa nitong sambit. James, ako nang magbabayad sa akin, I said. No, Althea, ako na. I told you, my treat, hindi ba? He chuckled. I insist, may pera ako dito. Giit ko pa. Hindi ako nakakakain ng maayos kapag ganoon. Ayaw kong magkautang. Ayaw kong tumanggap ng tulong o kahit libre man lang dahil lang sa gusto nila. Nakita kong pagbuntong hininga ni James. Salamat naman at naiintindihan niya ako. Mahigit 1 oras ang nagdaan nang sa wakas ay dumating na ang mga in-order namin.